Ay, eto, breaking news. Nako, Senator Rodante Marcoleta, napikon sa DOJ. Paano ba naman ang mga sagutan ng DOJ na to, kung ano pa paga? Di ba? Napakaalam mo itong pag-uusap na to, itong kasaysayan to, kung totoo yun kasaysayan sa Pilipinas na may pinakamalaking nanakaw na nasa panahon ng administrasyong ito at napakasinungaling ng mga sangkot dito. Di ba? Ngayon, marami nag-iisip, teka muna, pinoprotektahan naman ba ng Marcoleta si Diskaya? Yung mga bugok dyan, na bayaran, yung mga trolls, yung mga loyalista, mga pinklawan, gusto nilang palitawin, ipagdiinan na si Senator Rodante Marcoleta, binayaran daw ng Diskaya, pinoprotekta na naman daw ang Diskaya. Diba? Ayaw nilang, gusto nila restitution na yun, yung pagsusolido ng pera muna, bago mabigyan ng protection. Ayaw kasi nila mabigyan ng protection yung mga Diskaya kasi aaminin yung totoo. Kaya gusto nila bago mabigyan ng protection, ipinasosoli muna yung pera. Ang tanong, magkano, di ba sinabi ko sa inyo dati, magkano isosoli ang pera, dapat alam nyo yan. Bilyon yung alaga, magkano? Sige nga, magkano? Masyadong nagmamarunong lalo to si Boying, dati DOJ. Gusto to, alam mo, nakakapikon Common sense na lang paiirahan natin mga kababayan. Yun lang ba tanging paraan nila magsoli ng pera? Bakit yung mga taong nagnakaw niyan, di mo ginawa yan? Ginawa niyo ba kalaan yan? Kala ibang congressman na pinangalanan, magsoli ng pera? Bakit yung tanging Diskaya lang ginagano nyo magsoli ng pera? Yung Bryce, nagsoli, sasakyan, tuwan-tuwa kayo? Yung Enel Alcantara nagsoli ba ng pera? Tanong ko sa inyo, may ano ba, ang gusto lang nila, hindi kaya magsoli ng pera para hindi maamin kung sino talaga yung sangkot. Alam ng Senator Marcoleta, alam na po mga kababayan ni Senator Rodante Marcoleta kung sino big fish. Sasabihin ng Diskaya. Ang gusto ng Diskaya, mabigyan sila ng protection. Play safe kasi ang Diskaya Nandun na tayo. Ang Diskaya play safe. Gusto nila mapangalagaan ang buhay nila at higit sa lahat, ayaw nila makulong. Di ba? Totoo yun. Sino ba naman taong gusto makulong? Gusto nila play safe sila. Kaya gusto nila mag-state witness sila para aaminin nila lahat ng sangkot. Bakit hindi pagbigyan ito ng gobyerno? Sige, aminin mo lahat. Bakit? Hindi ba siya kakasuhan pag may inamin siya? Malamang yung aaminin niya, sangkot din siya dun Tama, mali. Malamang kakasuhan din siya. Tanggalin ang state witness niya. Ito mahirap sa mga to Takot lang sila mabanggit na naman yung pangalan ng amo nila. Na ayaw nila mabanggit yung pangalan ni Tambaloslos, ni Tambi. Ayaw nila mabanggit yung crocodile, yung crocs. Di ba? Ito, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta about kay Diskaya. Ito. No, I'm talking about the WPP. Alam mo dapat ito si Soto Sa akin, teorya lang Dapat ikudita to at ikudita to ng minority. Senator Villar, sumisip-sip po sa inyo to. Yung mga Villar dyan, Senator Chincha Villar, nagpahayag itong si Tuta Soto nakaraan na kuwari pinoprotektahan kayo. Hindi gagawin ng mga Villar yun. Di ba? Sip-sip po sa inyo yan. Dahil hindi yan nagmamalasakit sa inyo. Ginagawa lang po ni Tuta Soto yan dahil ayaw mawala siya sa pagiging SP. Kasi malay mo biglang bumaliktad itong mga Villar, kawawa boto niya. Diba? Kaya kayo mga nasa minority dyan, nila Aimee, Robin, Bongo, Bato, Chis Escudero, ikuditan nyo na. Kumuha na kayo ng, sa akin lang, tip lang kumuha kayo siguro ng majority na, tanggalin si School Bukol. Diba? Bakit? Yan ang hadlang Yan ang hadlang kay Senator Marcoleta para pag si Cayetano na po nalagay dyan bilang SP, sabihin ko sa inyo, lilitaw ang sino may kasalanan. Sa akin lang tsorya ko lang yan Lahat ng sinasabi ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, you have to proceed with the process. Yes. Okay. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magko-compute? How can it be done? Sino magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Wala. Gusto lang nila. Isoli yung pera. Basta isoli mo yung pera. Magkano? Dapat alam mo, kung isoli niya 100 piso lang,
O ito lang, ito yung nakuha ko. Hindi ka maniniwala, di ba? O, may ini-expect kayo na gusto nyo isoli kasi. Magkano? 100 bilyon? Wala pa sa kasaysayan mula sinauna pang panahon. Hanggang sa panahon ng Kristo, sa panahon ng Moises, walang nagnakaw, nagsoli ng pera. Tandaan yan. Yeah? Huwag kayong style lang nila yan, Senator Dante Marcoleta. Kuwari pinapasoli ang pera para yung hindi sila maging state witness. Para pag naging state witness kasi sila, aaminin si Tamba, madidiin. Lahat sila dyan sabit. Yun ang iniiwasan po nila, Senator Marcoleta. Kaya pinagbibintahan kayong pinuproteksyon daw Diskaya. Ano naman mapapala ni Senator Marcoleta na proteksyonan yung Diskaya? Alam nyo, mag-isip-isip kayo ng tama. Yan ang hirap sa inyo pag umaga, ulam nyo, noodles. Yan ang napapala na pag umaga, nag-aalmusal ng kape, sigarilyo, tapos noodles. Kaya yung utak nyo, walang laman. Totoo yan. No. Mag-isip-isip kayo, anong mapapala ni Senator Dante Marcoleta na kung ito proteksyonan niya? Ano? Bibigyan ng pera? Sige, nakabantay sa inyo Diskaya, bibigyan ng pera? Naka-freeze na yung mga account nyo, bibigyan ng pera? Ganun kayo ka-iengot? Ha? Sige nga, anong mapapala ni Marcoleta dyan? May mapapala. Pag nabigyan niyang itong mga Diskaya, aaminin na lahat. Pagkatapos to, hindi kasuhan yung Diskaya. Wala kayong ganito. Pinoproteksyon nyo na kasi yung amo nyo. Aminin nyo na. Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga, kayo po yung ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law, para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Sila school bukol, hindi nila sisisihirin yan. Ang sisisirin nila yung mga Duterte. Doon sila magsisimula eh. Paatras sila sisimula eh. Sa mga Duterte, tapos hindi na sila pabalik. Lumihinto sila kay Bongo, sa mga Duterte Alliance, saka dito kay Marcoleta. Di ba? Ang sarap ng buhay nyo, yung school bukol dyan. Anong ginagawa nyo ngayon sa Senado? Nag-iimbestiga ba kayo? Katulad ni Senator Marcoleta ang ganito, nandiyan dyan, nakaupo ngayon, nagtatanong sa DOJ, dapat gawain yan nung nag-resign na si Lacson. At dapat isa sa mga gumagawa niyan, kayo, lalo si Bendalo, ang tapang mo sa radyo eh. Bendalo, tapang mo sa mag-away, mag-asawa eh. Kala mo kung sino ka noon eh. Di ba? Idol pa naman kita, hindi na. Kala ko ang tapang mo. Nangihiram ka lang pala ng tapang sa mga away, mag-asawa. Di ba? O ngayon, ikaw kasi OIC ngayon ng ng Blue Ribbon eh. Anong mapapala mo rito? Anong gagawin mo rito? Wala. Tunga nga kayo, mas ginagawa ng mamang ito si Senator Marcoleta yung gampanin niya na matumbok niya ang big fish. Hindi niya para suportahan si Diskaya. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod. Kasi ayoko naman ng so pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen.
At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Oh, correct. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Akala niya ang galing-galing niyo. Yeah. Proseso po namin, Your Honor. Ang tagal niyo yung nagpo-proseso, 3 buwan na. Pinuproseso niyo. Nakang teting naman kayo. Oh. Kung ginawa niyo lang, yung ginawa ng Diskaya, o ito, sige, bigyan ka ng state witness, aminin mo lahat. Tapos, pag hindi mo inamin, bawiin namin state witness. Ganun kadali. Ano mas madali, mga kababayan? Mga nanay, mga tatay, ano mas madali? Yung bigyan natin si Diskaya ng bilang state witness para aminin niya kung sino lahat ng big fish? Ha? Or, isopao-soli yung pera na hanggang ngayon, hindi masoli-soli na yun ang gusto nila. Sino mas madali po? Diba gawin yung state witness? Pag ginawa ang state witness, umamin ka. Dahil ang laki ng kapalit ng ginawa mo. State witness yan, baka di ka makasuhan. O hindi umamin siya. Umamin. Ha? Tapos sa pag-amin niya, ha, sangkot din pala siya. E ditanggalan ng state witness. Correct. Tsak naman kasama siya eh. Kasi umamin na siya before eh. Tama? Na 25% nagbibigay siya doon sa mga congressman na 17 yata ang congressman kasama si Tambaloslos. Di ba? O, edi bawiin. Ano mas mahirap? Yung pinasosoli nyo pera? Eto yan. Gusto nyo ipasoli yung pera kasi alam nyo hindi isusoli. Kaya para hindi nyo mabigyan ng magiging state witness. Para hindi niya ma-avail ang pagiging state witness. Kung sa ganon, pag hindi niya na-avail, alam nyo mga Diskaya, natatakot sa kinabubuhay nila. Takot sila makulong. Alam nyo yan. Kaya sinasamantala nyo yung pagkakataon na yon na hindi mabigyan ng Diskaya ng state witness para hindi maamin talaga lumabas ang mga ebidensya tungkol kay Tamba. Anong katunayan? ICI niya eh. Parang kala mo spokesperson ni Tamba yung mga ICI eh. Di ba? May isang media eh. Kung saan nagsasalita si Tamba oh, yung ICI umaawat yata oh. Hindi ko alam kung ICI yon eh. Parang umaawat eh oh. Parang huwag mo kakusapin si Tamba. Huwag mo kakusapin. Oh, tindi nyo ah. Bayad namin yan, mga paalala lang. Tax namin pinambayad yan. Hindi nyo pera yan. Pera namin yan. Kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you're providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Sige, dagdag. Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness. Okay. Sinabi ng isang witness. Okay. 'Di ba? Kasama ako sa sindikatong ito. Oo. 'Di ba? At dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspect. Bakit yung umamin din yung si Gutesa. Dala niya yung mali-malitang basura. Accessory siya. Pero pinipilit niyo mabigyan ng protection. Hindi nga lang state witness binibigyan niyo protection. Kapag ayaw ng protection, pipilitin niyo magproteksyon. Pag gusto ng protection, ayaw niyo. May diskarte kayo. Kaya ganyan kayo. Tama, mali. May diskarte kayong ginagawa dyan. Diba? Pirihin mo, yung Gutesa, accessories yun na. Alam ni Gutesa. Hindi ko sinisisi si Gutesa. Kaya nga lumitaw siya eh. Ba't nyo hinahanap siya? Wag na lang si Tamba. Halimbawa, nagkwento si Gutesa ng mali-malitang pera. Bakit hindi kayo nagkukumaw ganapin si Gutesa? Pera yun ah. Malay ba natin sangkot din si Gutesa? Hindi ko pinilibit na kasi ito si Gutesa. In-example ko lang
Bakit hindi nyo hinahanap si Gutesa? Bakit? Kasi mabubuko kayo lahat. Tama? Hindi ikaw hindi ikaw mama Di ba, mga kaibigan, natindihan nyo ako? Aba ako, hindi ako si Gutesa, aamin ako. May mali-maleta pong ako bilit-bilit doon sa Forbes Park. Aba, iimbestigahan ako. Aba, imbestigahan mo yun. Nagsisinungaling man yun o hindi. Imbestigahan nyo kasi napakasela ng sinasabi niya. Mali-maletang pera yun, mga kaibigan. Ba't iniimbestigahan si Gutesa? Hindi nyo iniimbestigahan. Takot kayo kay Gutesa. Kasi alam nyo, si Mike Defensor nandun, mahahayag lahat ng baho. Di ba? Ito lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor. Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yapo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Yan. Yan si Tutay School Bukol. Pati si Ping. Yan ang gusto nila, sapsap lang. Sapat na sa kanila yun. Hindi nila, ayaw nila yan. Boss, Senator Marcoleta, ang iniisip ng mga yan, mga tumanda na sa Senado, ang iniisip ng mga yan, ganyan naman talaga ganyan talaga ang kalakalan ng Pilipinas, kurakot Kaya palilipasin nila. Diba? Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Tama! Ang bubugok ng mga trolls, ang bubugok ng mga vlogger, ang bubugok ng mga opisyal, ang bubugok ng ibang mga namiminuno. Pwede naman kasuhan yan Pakialam nyo kung nag-state witness yan. At least naamin na. Sabi ko nga sa inyo, papaalam ko na sa inyo sa mga bugok na to Walang pinagkaiba yan doon sa hostage. Yung ng hostage, nangihingi na kung ano-ano. Anong gusto mo? Huwag mo lang sasaktan yung hostage mo, gagawin namin lahat. Sige, bigyan nyo ako rito ng kotse. O sige, anong kotse mong kotse? Gusto ko yung sports car. O sige, padala ng sports car. Lahat gagawin. Ano pa gusto mo? Gusto ko ng 100,000. Sige, kumuha ng 100,000, bigay dyan. Ano pa? O sige na, pakawalan mo na. Hindi na pakawalan na. Saka uhulihin pa rin. Bakit? Nagkasala pa rin siya kasi ng hostage siya. Gets nyo? Parang ganun Wala kayong diskarte. Ngayon, narinig na yung salita ko, baka mapanood to. Bahala kayo. Yun sabi, bahala kayo sa buhay nyo. Binuko ko na yung diskarte. Diba? Pag napanood ng diskaya to, baka hindi na pumayag yan sa diskarte ng gagawin nila Marcoleta. Kasi ang iingot nyo lahat Ang iingot talaga Naiingotan ako. Hindi naman lahat Hindi lahat Hindi lahat ng politiko Hindi lahat ng mga sangkot dyan mahawak ng kaso na yan Pero naiingotan ako sa iba. Ibigay nyo. Walang Mas ko po. Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be. Bunga nga lang ni Bojing, isoli mo na pera. Ito naman si Ben Lalo, isoli ang pera. Bunga nga lang nila. Bunga nga lang, yan lang, The embodiment of justice, point lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung ma-target natin, yung pinakamalaking isda. Okay, correct. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So, I floated the idea to sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una,
yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. Okay. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. Okay. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, Yan, no? House of Representatives. Yung nabanggit, 17 yung nabanggit. Wala lamang kayo pinatawag doon kahit isa, tanungin man lang yon. Nagtatakip kayo eh. Nagtatakip kayo. Bakit yung Senado, binanggit lang pinatawag nyo? Sambanggit lang. Eto, binanggit to. Bakit nyo pinapatawag? Kasi napaka-obvious nyo masyado eh. Alam nyo? Napaka-obvious nyo. O sige, debate? Sino gusto debate? Sige. Tatanungin kita. Ngayon pala tatanungin kita. Magsama kayo ng amo mo na pinagtatanggol mo. Isang tanong ko, yung bang pinangalanan, pinagbibintangan? Hindi. Bakit ipapatawag? Para i-confirm kung bakit siya pinangalanan. Kung pinatawag siya, sabi ko nga, pagharapin ng Diskaya pati ito. Gawing state witness yung Diskaya, ibigay lahat natin ng gusto. Sige, ano ba gusto yung pagkain? Lechon? Ito bibigyan namin. Ganyan ang technique. Kaya kayo, wala nangyayari sa inyo dyan sa Senate eh. Wala nangyayari sa ICI. Dahil kayo, yung gusto nyo nasusunod. Dapat ang nasusunod, yung minsan gusto ng resource person, pero pain tawag doon, pain. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program. So, Okay. nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. Okay. So, sumulat po ako sa Senate President. Yun naman po yung dapat nag-fit. Sa kamalasan naman po, Hindi sa kamalasan. Sige, ituloy. yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. Kinudita ito, tinanggal ito si Senator Marcoleta dahil alam nila yung Senate President bibigyan ng witness, may kapangyarihan si Cheese. Kaya tinanggal nila. Obvious na yan eh. Obvious naman eh. O sige, ba't pinalitan si Cheese? Sige nga. Ba't pinalitan si Cheese? Kung si Cheese lang pala may kasalanan at sabi nyo may kaso, okay, sige, granted, pinalitan si Cheese, bakit kasama si Marcoleta? Obvious kayo. Sasabihin, hindi kasi pinuproteksyon ng Diskaya. No! Mas nauna tinanggal to bago yung issue pinuprotektahan ng Diskaya. Kaya obvious kayo, mga school bukol, si Boy Tago, laki ng salin mo, bugok. Laki ng salin mong sinong mayaman na 50 plus million na, tapos naging 230 million plus yung salin niya. Sino maniniwala sa'yo? Bugok. Sino negosyante? Ang busy-busy mong tao? Nag-eleksyon ka pa? Ganun ipon mo? O baka tama yung hinala ng teorya ng iba na galing sa election fund yan, galing sa election yan. Dapat siya, paimbestigahan ka eh. Bugok. Pag nakidebate tayo, hindi ka mananalo sa akin, gurang ka. Maniwala ka sa akin. So, Papaulanan ng kita ng mga matitinding banat. Ngayon mo lang marinig sa buhay mo. Pagpapawisan ka ng butil-butil, bugok, tanda, gurang. palitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. Ayaw niyang tuloy. Walang dahilan. Pagsabay ko kaya to si School Bukol, pati si Boy Tago. Tapos pati si yung bago yung ombudsman. Mag-debate tayo. Tatlo kayo, ako mag-isa. Debate tayo. Iyati ko mananalo kayo. Dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice. We cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Style yan, style ni School Bukol. Paano po?
Obvious naman eh. Paparestitute. Tapos, pag si Tamba, parliamentary courtesy, sko po. Ang lakas ang loob ipatawag si Saldi. Ayun, si Saldi, pwede ipatawag yun. Nagtatago eh. Sira. Kung kaya nagtatago, sa kanya ipapatawag. Hindi ba sira ulo? May topak yata tong si School Bokul eh. Dito lang. Kung kaya lang nagkukumaw kayo patawag, kung kaya nagtatago na yung tao. How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I agree with the position of Secretary Boying Rimulya, now the Ombudsman. Paniwala ka dyan kay Boying. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're look. Pag tinanong ko to, mama. Pag pinapasoli ang pera, dapat alam mo kung magkano. Tama? Magkano? Wala. Ipagpipitan niya, dapat ang ipasoli. Magkano nga? Tigas ng ulo mo. Looking on the ultimate objective, paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-aapi. Ang tagas ng daming proseso. Sko po, nagsimula July. July ba? July, August, September, October, mag-aapat na buwan na. Proseso pa rin kayo? Apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng ating pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor, at itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko ho kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niyo po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator, and then ibig ko sabihin, kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kung tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law, hindi ko maintindihan. How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about the WPP. Opo. What pangkalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, mahina itong mga to. Mahina itong mga to. Ang hihina nyo, ang weak nyo. Ang weak nyo, grabe. Proceed to the process. Yes, opo. So, paano siyang mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, sino loko-loko magsosoli ng pera? Ano ba kayo, mga bublog na, nagtatanga-tangaan ba kayo dyan? Nag-iingot-ingotan ba kayo? Ha? Tatandaan namin yung diskarte nyo na yan, ha? Pag yan, di nyo ginawa sa iba, ibig sabihin, may pitatakpang kayo ngayon. Tandaan nyo to, ha? Etong taon na to, tandaan nyo to. Na kapag daw pala, pag may kaso ang isang tao, magsoli muna pera bago mag-witness protection. Sige, pag sa susunod may masasakdal na ganyan din ang sitwasyon, pagsosoli mo namin ng pera bago nyo anuhin, ha? Sige, ha? Ganun pala laban dyan, ha? Bago pala mag-ano, ha?
Titing naman to. Saka tingnan mo yung logic, ha? Witness protection, magiging state witness, ayaw nila. Ang sabi, magsoli muna ng pera. O sige, palagay natin, nagsoli ng pera, no? Ito, nagsoli. Huwag natin sabihin kung magkano. Basta nagsoli. Bang! Dami, santrak. Soli. Bibigyan nyo ba ng protection? Kasi ang kondisyon nyo magsoli muna. Ibig sabihin, may muna, may bibigay yung kondisyon bago pag naisoli. Tama? Kung bibigyan nyo rin pala ng proteksyon at nagsoli ng pera, anong pinagkaiba nun? Na nagsoli ng pera at hindi nagsoli ng pera, anong pinagkaiba nun? Kapag pala nagsoli ng pera, saka mabibigyan ng proteksyon. At hindi pala bibigyan ng proteksyon pag hindi nagsoli ng pera. Tapos pag nagsoli ng pera, bibigyan ng proteksyon. Ano yun? Niloloko nyo ba kami? Parehas lang yung bibigyan yung proteksyon eh. Sa madaling salita, dalawa lang yan. Kaya nyo pinapasoli yung pera kasi mukha kayong pera. Ha? O alam ko hindi naman kayo mukhang pera, alam ko naman yan. Kaya nyo pinapasoli yung pera ng Diskaya kasi alam nyo hindi isusoli yan. Kaya hindi siya mabibigyan ng witness protection para hindi siya umamin. Kasi siya ang pinakapunto. Matalino si Curly. Kaya ganun yun. Yung asawa mukhang mataray. Si ganon. Pero yung Curly matalino yun. Ha? Kaya maghayag nun. Hindi yayaman, bilyonaryo, hindi kayo mautakan nun kung di ganun katalino yun. Ha? Hindi ko pinupuri si Dirk Elia. Sa akin lang, tumatansya lang ako. Pag binigyan nyo ng protection nyo, aaminin yun. Yung kawawa si Tamba, kawawa ang amo nyo kung saan kayo nagpapakaaso. Oh. Kaya alam namin ang cycle na to. Ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya. Alam mo, Senator Marcoleta, kung ako magtatanong dyan, corner yung mga yan. Maniwala ko kayo sa akin. Kung tayong dalawa lang magtatanong dyan, kung ako, alba ako, corner yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Pagpapawisan yan. And ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Oh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately, magko-qualify siya. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya, tanggalin under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. O pwede! Bakit ayaw niyo bigyan ng state witness? Tanong. Pwede pala tanggalin naman eh. Bakit? Takot kayo mabuko yung amo nyo. Ha? Ng pinsa ng week. Di ba? So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law. Kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included. Tama. Alam nyo kasi, ayaw talaga nilang bigyan ng protection niya si Senator Marcoleta kasi aamin bigla yun. Alam nilang kahinaan ng Diskaya eh. Alam nila pag nabigyan ng protection yung aamin na lahat yon. Ayaw nila mangyari umamin si Diskaya. Para hindi nila mapaamin yon, ang ginagawa nila, hindi ka namin bibigyan ng protection. Bibigyan ka namin, magsoli ka muna ng pera. Tama? Eh kung pala sabi ko nga, kung nagsoli pa ng pera siya, aamin din pala. Bibigyan niyo protection? Sagot, bibigyan niyo protection. Kasi sa kanya sabi, magsoli muna eh, di bibigyan niyo protection. O hindi ganun din yon. Huwag nyo nga akong lokohin, loko nyo ako, buti may nakasagupa kayong katulad ko, nabuko kayo tuloy. Ang ganito lang po muna tayo. Paalam po sa inyong lahat.